lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Good evening po, Good evening Pastor. po. Good evening, Pastor. Mga kabiyaya. Sarito. Po, Pastor. Good evening po, Pastor. Good evening po, Pastor. Dito po sa Good morning and good night. Good morning and good evening pala. Charito po. Okay, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang Sabah na malapit na mapunta uli sa atin. No? Balita daw yun eh. At syempre, ang buong Pilipinas at ang mga kapwa ko Pilipino na nasa ibang bansa, merong nasa Japan, merong nasa Amerika, merong nasa Asia, San Lupalo. Salamat po sa Panginoon. Wait lamang po ah. Meron lang po akong gagawing siopaw na pusa rito. Wait lang ah. Kumukuha na ako ng pambalot. Gagawin kong siopaw tong pusa na to eh. Okay, maraming salamat po. No? Napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na nangyayari po sa atin. Kasama ho dito yung mga bagay na dapat nating pagpasalamat araw-araw. Alam nyo no mga kapatid, para maiwasan natin yung mga reklamo sa buhay, simulan nyo magpasalamat sa Diyos sa mga maliliit na bagay.
Bilangin nyo, no? Bilangin nyo sa inyong kaliwa. Kuha kayo papel, ha? Kuha kayo papel. Punta kayo sa kaliwa, no? Sulat nyo yung mga pangit na pangyayari at sa kanan, sulat nyo yung mga magandang nangyayari sa inyo araw-araw, no? Kung mapapaya kayo sa sarili nyo bandang huli, napakabuti pala ng Diyos na mas marami pa yung mga magagandang nangyari sa akin. Hindi ako nagsusugal, ha? Pustahan tayo. Sige, gawin nyo. Gawin nyo yun. Magbilang kayo ng blessing nyo. Tinan nyo. Matitigil yung mga reklamo natin, ano? Pag nga lang naman dumarating tayo sa mga reklamo sa buhay. Eh, yun nga lang araw-araw ka nga, di ba? Nabubuhay. Araw-araw kang kumakain, umiinom. Kahit yung kaaway mo, pasalamatan mo. Alam niyo mga kapatid, di ba sabi ni Jesus, love your enemy. Kasi tandaan nyo, no? Sabi sa Kawikaan, yung kaaway daw natin ang tunay na nagsasabi kung sino tayo kaysa sa kaibigan natin. May binanggit ang Bible dyan, no? Na di hamak na mas may pakinabang ang hampas ng kaaway kasya daw sa halik daw ng isang kaibigan. Kaya nga sabi ni Lord, love your enemies. Kasi wala makakapagsabi sa inyo kung sino kayo, kundi ang kaaway nyo rin eh. Pasalamatan nyo yung mga yan. Kahit na napakasarap, kahit na sarap kurutin yung mga yan. Mahalin nyo sila, okay? Para tahimik ang buhay. Okay, so, topic po natin ngayon is about, papansin nyo, yung mga tinutugtog natin kanina is about prosperity. Okay, sige, sabihin ko na sa inyo, ang topic natin ngayon, prosperity gospel. Ay, sus. Ngayon, merong dalawang bagay dapat tayo maintindihan. Yung mga nanonood sa YouTube ngayon, no, bago nyo ako husgahan, na prosperity gospel ang ituturo ka, na kulto daw. Tapusin itong video nito para malaman nyo kung ano yung totoong prosperity. Okay? Ano yung totoong prosperity gospel? Ang prosperity gospel, parang once save, always save din yan, no? Ang baho sa pandinig. Ang baho pandinig. Ang baho sa ilong. Naamoy ba ang pandinig? Ay, sus. Mali. Take two. No, ang once save, always save, parang ano po yan? Parang ang sakit sa tenga, no? Sakit sa pandinig. Pero pag naintindihan mo pala once save, always save, mapupuri mo para si Lord, no? O ganun din yung mga topic na prosperity gospel. Alam niyo yung prosperity gospel naging mabaho dahil yung mga iba mali intindi sa prosperity. Prosperity gospel is a part of gospel. Okay? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. At hindi rin maiiwasan mga kapatid na pag-usapan natin ngayon ang tithes and offering. Ay sus. Tithes and offering, pag-usapan po natin ngayon yan. Lahat ng mga questions dyan, sagutin po natin ngayong araw na ito. Manalangin muna tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat po. Kami ay binigyan mo ng pagkakataon na magkaisa sa gabing ito at sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa paggabay. Salamat po sa lahat ng mga blessings na binigay mo po sa amin. Sa lahat ng pabor, sa lahat ng pagpapala, Panginoon. Kami po ay lubos natutuwa, Panginoon, sapagkat kundi dahil sa iyo, hindi namin nakuha yung pabor ng Diyos sa amin at wala kami, Panginoon, sa kalagayan ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ng mga nakikinig sa oras na ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, magkakaroon tayo ng parang reaction. Babasa tayo. Let's start with tithes and offering. Share ko lang to. Ito, ibang mga follower natin nakikinig dito kay Ramon Reyes. Okay, shoutout po sa inyo, Pastor. Reaction video lang to. Ay, reaction lang po. Issue rito, full grace Basahin natin yung kanyang article. Then, reaction tayo. Isa-isain natin. Okay, so kagalang-galang po ang pastor na ito para sa akin. Nire-respeto ko po siya. Pahintulot lang po, nabasahin po namin ang inyong article at pag-uusapan lang natin sa oras na ito. Sabi dito, tithing and Melchizedekian tithing. Okay. Sabi rito, full grace preacher Dr. Andrew Farley ay naniniwala na ang Christian Church ngayon ay dapat magbigay ng tithes o Melchizedekian tithing. Sorry for pronunciation mga kapatid. Pilipino kasi ako Bakit magkaiba ang stand ni Dr. Andrew at ni Pastor Joseph Prince at iba pang mga full grace preacher dito sa Pilipinas
ang sagot ay lagi ay pag-apply ng rightly dividing the truth. Lahat po ay dapat rightly divide ayon sa 2 Timothy 2:15. So nagwa-wonder siya bakit may pagkakaiba daw. Okay, maraming mga Christians ngayon, no, mga full grace naman talaga. Merong full grace na nagtuturo ng tithing, meron namang hindi. Okay, dahil ba yung truth noon ay tinatawag ang Israel at iba yung truth naman ngayon na tinatawag na Gentile sa church age o sa panahon ng dispensation of grace. May katuruan na hindi under the law ang Melchizedean tithing dahil si Abraham nagtatites nang wala pa yung law. Dahil mas nauna ang tithes ni Abraham kaysa sa pagbibigay ng 10 Commandments. Alam niyo po mga kapatid, remember si Abraham under pa siya ng grace. Wala pa tayo doon sa tinatawag na under the law. Ibig sabihin, anumang gawin ni Abraham, yun ay kusa. Okay, kusa pong pagbibigay yun. Kaya nga lang kasi, nag-ika po siya kay Melchizedek. So, hindi ko natatalakayin kung sino si Melchizedek. Alam naman natin na si Jesus Christ yun, etc., etc. Mahabang paliwanagan po. Pero the point is, katwiran daw ng ibang mga Christian churches daw ngayon, ang tithing daw ay dapat gawin kasi hindi naman talaga law. Naging official lang siya naging law ng panahon ni Moses. Pero kung tutuusin, ang tithing ay hindi po talaga kasama. Okay? So, ibig sabihin, kung si Abraham ay under grace at tayo ay under ng grace, pwede din daw tayo mag-tithes. Which is medyo pag-aralan natin maigi kung tama ba talaga yun. Sabi dito, may katuruan na hindi daw under the law ang Melchizedekian tithing dahil si Abraham nag-tithes ay wala pa yung law o dahil mas nauna pa mag-tithes si Abraham kaysa sa pagbibigay ng 10 Commandments so hindi under the law. Ngunit pareho din naman ang circumcision na binibigay ng circumcision. Wala yung law o mas nauna yung binibigay ng circumcision bago yung binigay ng 10 Commandments. Pero sure tayo na ang circumcision ay under the law. Kung ang circumcision ay under the law, kahit hindi pa binibigay ang law, meaning tithing is under law, kahit hindi pa rin binibigay ang law. Alam nyo ba na ang tao lang ang nag-imbento ng paghiwalay ng Levitical tithing at yung Melchizedekian? Tithing na main purpose ay para magpatuloy nilang bibigay ng 10% para sa Christian Gentiles. So, sabi rito ni Pastor Ramon, na yung hinihiwalay daw nila yung Levitical tithing sa Abrahamic, para maging excuses na sa mga Kristiyano, pwede pa rin ng tithing. Okay? Kaya lang, ang question dito kay Pastor Ramon, bakit daw ganun? Bakit hanggang ngayon parang hindi yata akma? Bilisan natin, Ang tithes at circumcision ay pareho sila na hindi nagbibigay ng law. Bakit hindi rin invento ang hiwalay ng circumcision kay Abraham at circumcision kay Moses sa panahon ng grace para sumunod ang kalooban ng Diyos? So, ang tithes ay mula sa word na 10 or 10%. Alam nyo ba na magbibigay ka ng 9 ay hindi tithes yun? Dahil dapat 10. Ganun din kapag nagbigay ka ng 11% ay hindi tithes yun kasi hindi rin 10. Pwede nyo sabihin na legalistic ako, pero ayon sa ibig sabihin ng tithes, otherwise, ang tawag nyo doon sa iba, kahit nabaguhin yung pagkakatawag. So, mga kapatid, nabasa ko na to, parang ang ibig sabihin dito ni Pastor Ramon, pag sinabi kasing tithes, lumalabas niya na fix. Kaya nga niya sinabi rito na kapag 9% hindi tithes yun, 11% hindi tithes yun. Pero bakit patuloy ang mga preacher paggamit ng salitang tithes? Ayan, ito na po. Bakit patuloy mga preacher sa paggamit ng salitang tithes, hindi naman tawaging offerings? Bakit kasi kapag hindi tithes, ginagawa na lang standard yung 10%, natatako sila, baka maliit ang ibigay ka sa tithes. Okay. O nga naman, bakit ganun? Bakit kasi okay, ito ay stand ko mga kapatid. Pareho kami ni Pastor Ramon dito, sa pagkakaano na to. Okay? Pero magkaiba kami regarding do sa 2 Corinthians 8:9. Pero dito nagkapareho kami. Kasi tingnan nyo, alam ba, sabihin mo, full grace ka, sasabihin mo, magbibigay ako ng tithes. Ang tanong kasi dito, alam ba natin ang sinasabi natin? Pag sinabing tithes, fix yun. E di parang lumalabas noon na hindi kusang pagbibigay yun sa atin kasi ang tinuro sa atin ni Pablo, kusang pagbibigay. Kusa ba yun na merong fix? Yun ang tanong dito. So, bakit nga naman Kasi ang stand ko dito dapat kusa eh. Okay? At saka yung tithes,
Alam naman natin, madalas na pinag-uusapan yan, yung mga Israelita, ang motibo nila, ba't sila nagtatights para pagpalain, para malayo sa sumpa. Kaya tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi para pagpalain, kundi tayo pinagpala na, okay? At hindi yan na compulsory, hindi yan obligasyon. Ito ay depende yun sa inyo. Okay? So wala doon ang pagpapala. Ang giving ay walang batayan ng 10% at wala ring nag-command sa'yo, pero gusto mo lang magbigay. Pero ang tithes ay hindi sa gusto mo lang magbigay, kundi mandatory na dapat mong gawin. Tama. O kasi may fix eh. Kala ko ba, parang ganito, gusto mo mag-donate sa NGO ay giving. Magdo-donate ka sa NGO ay giving. Pero hindi tamang sabihin na gusto ko mag-donate sa government sa aking tax diyan ay mandatory. Okay, iba yung nag-voluntary ka kasa sa nagbayad ka ng tax. Ang tax, mandatory yon, dapat ka mag-tax. So, ang example niya dito, parang sinasabi mo, sabi niya dito parang ganito, gusto ko mag-donate sa NGO na ay giving. Yun ay giving pag nagdo-donate ka sa NGO. Pero hindi tamang sabihin na gusto ko mag-donate sa government sa aking tax dahil yan ay mandatory. Iba yung tax, iba yung voluntary. O ganun din dito sa Bible. Ang tithing po hindi po yan sa atin, sa mga Hudyo po yan. Pag sinabing tithes, obligasyon mo yon. Kailangan 10%, hindi pwedeng 9%, hindi pwedeng 11%. At kailangan, tithes talaga is 10%. Hindi ko nababasahin to, basahin nyo na lang. So, pareho kami ng nagiging idea dito, Sabi ito, ngayon ay pinipilit ng mga ibang full grace preacher na may tithes pa rin. Levitical tithing man o Melchizedekian tithing ay same pa rin, 10% at under the law. Sa mga Christian members, walang problema kung gusto niyo magbigay pero usapan ay tama ba ang tinuturo ng leader ng church pagdating sa pagbigay, tandaan ng tithes ay hindi pagbibigay. Okay, so this is it. Ito yung meaning niya, ito yung pinaka big idea niya. Ang tithes ay hindi po pagbibigay. Tama, kasi obligasyon yun eh. Obligasyon yun sa mga Hudyo para sila ay pagpalain. Okay? So gusto ko maging malinaw sa inyo mga kapatid, tapusin na natin to, Araw-araw akong binobombard ng chat about tithing. Siguro itong video na to ay linawin na ho natin. Ngayon ang tanong, ano ba talaga ang dapat nating magawin mga Kristiyano? Magta-tithes ba tayo o hindi? Pag nag-tithes ka, ibig sabihin nun, obligatory ka. Ibig sabihin nun, may fixed price. Kailangan hindi sobra yan Ang tanong, Hudyo ka ba? Sa Hudyo lang naman yung tithes eh. Tsaka si Abraham, kahit ba sabihin natin na si Abraham ay nag-tithes under grace siya, tinan nyo, ano ba ang tithes ni Abraham? Pinaghirapan ba niya? Basahin nga natin, Dito tayo magkakatalo. Pa ito, meron hindi sila nakita rito eh. Si Abraham ba nag-tithes? Kasi remember, ang tithes, pinagpaguran po yan, 10%. Sabi kasi sa Malakay, Malakay, define natin ang tithes, okay? Una, pag Malakay, Old Testament. Sino nagsasalita? Si Yahweh, ang Diyos. Si Jesus pa rin to. Okay? Sinong kausap dito? Bansang Israel. Okay? Sa mga Levita to. Sinabi ni Yahweh, eto. Dalhin ninyo ang buong puso ninyo mga kasimpung bahagi sa tahanan ng Diyos. Ano yung ikasampung bahagi? Maliwanag dito na ang ikasampung bahagi ayon sa Old Testament, ito ay pinaghirapan natin. Diba, sumuweldo ang isang Hudyo, nakatanggap siya ng 10 tupa at 10 kambing at 10 baka. So ano yung itatights niya? Ang itatights niya, 1 baka, 1 kambing at 1 tupa. Ganun. Tsaka pangatlo mga kapatid, hindi naman pera pinag-uusapan dito eh. Kung babasahin mo yung context, hindi po pera yan. Paano naging pera yan? So, ibig sabihin mga kapatid, ang tithes po, una, ito ay pinagpaguran mo. Pangalawa, ito ay para sa mga Hudyo. At hindi po ito pera. Okay? So, tinan nyo
Si Abraham, ano ba ang kanyang tinights? Okay. Yun nga. Sa Genesis 14, verse 17 to 24, tingnan niyo yung istorya. Bakit nag-tithe si Abraham dito? Sa pagbalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng Sodoma sa libis ng Save at tinatawag na libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek ng hari ng Salem at pari ng katastaasan ng Diyos ng tinapay at alak. Misteryoso tong Melchizedek na to, no? Ang dala niya tinapay at alak. So alam naman natin kung sino ang divine na tao na may sumisimbolo sa tinapay at alak. Alam naman natin si Jesus Christ yun eh. Saan na natin pag-usapan kung bakit siya naging si Jesus Christ? Pero ang nang tinapay at alak, si Jesus po ito. Okay? At binasbasan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, bago pa si Abraham na ako'y ako na. O ito yun. Si Melchizedek, si Jesus Christ, iisa lang po yan. Anak daw ng kataas-taasan eh. Okay, so ayoko na ipaliwanag yung mahabang paliwanag ganyan. Meron booklet niya si Bishop Emmy, basahin nyo na lang o some other time pag-usapan natin. Pero ang dito, si Jesus to, ang ating Panginoon to. Sabi, no, pagpalain ka nawa Abraham ng kataas-taasan Diyos na lumikha ng langit at lupa, purihin ng kataas-taasan Diyos at nagbigay silang tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang pinaghirapan ba? Hindi. Nasamsam buhat sa labanan o ano, tithes bayaan. Ang tithes sa mga Levita, pinagpaguran ni. 'Di ba? So ano pagkakaiba ng Israel? Wala. O sige nga, kung magta-tithes tayo ngayon, dapat kung under grace tayo, kay Abraham tayo sumunod, hindi sa mga under the law. Kasi si Abraham nag-tithes, ang tinights niya, yung nasamsam niya. Nasamsam niya sa buhat ng labanan. Diba, nagkaroon ng gera, tapos kung ano yung mga nakuha mo, no, na hindi pinaghirapan yun, yung mga nakaw, nasamsam, nakaw, pareho. Nanenok nyo, ganun. So, ibig sabihin, magnakaw tayo, tapos yung kasawang bahagi noon, bigay natin. Kasi ganun tayo, Abrahamic tayo, di ba? O, nasamsam. Ano ibig sabihin ng nasamsam? Nakuha, nanakaw, o sa salitang kanto, nanenok. O ibig sabihin, mangnenenok tayo bago tayo mag-tithes. Kasi tinan mo, kung susundin natin si Abraham, ganun yun. Kaya mali pa rin, wrong application. Alam nyo, huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Doon na lang tayo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, tinawag sa mga hentil. Tayo kausap dito eh. Doon na lang tayo, dito. At least, walang sapilitan, walang fixed price. Nyo, ibang pastor, pinagkakitaan to eh. Takot kasi silang kailangan may fixed price. Parang bilang nila ang isang tao dyan, malaki kita ko dito, sureball to pag tithes, di ba? Kasi kung ang tao nga naman sumisweldo ng 21,000 a month, o edi yung pastor meron 2,000 sa isang miyembro. Kaya kailangan talaga tithes. Hindi pwedeng offering kasi pag offering baka ibigay lang 100. Baka ibigay lang 50 pesos. Yan ang pumapasok dyan. Pero mga kapatid, ito kasi yung sinasabi ho ng Biblia eh. 9. Tandaan ninyo, sino kausap? Kristiyano. Sino? Korinto. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, kanino tinawag? Sa mga hentil. Sa atin to. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti at nagtatanim naman ng marami, nag-aani ng marami. O binigay muna yung principle. Yung principle dito, yung sinasabi rin sa Galatians sa what you sow is what you reap. Kaya nga yung Galatians 6:7 na misinterpret nila yun eh. Na sinasabi daw, karma daw yung. Okay, pero ang context nun is all about pagbibigay. Okay, pwede rin naman yun na i-apply, what you sow is what you reap. It is a principle na kung ano yung nasik mo, anihin mo. Sabihin na natin na hinasik mo ay kabutihan, aani ka ng kabutihan. Pag naghasik ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Ganon din dito yon. What you sow is what you reap. Pero, hindi motibo ni Apostol Pablo yung tungkol sa bad karma, kundi yung good karma, yung motibo ng manunulat. Doon lang tayo. Okay, so gano'n rin dito, liwanag. Si Pablo rin may sabi,
What you sow is what you reap. Tapos ano daw, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Sariling pasya. Walang fixed price. Maluwag sa loob. At hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbibigay na may kagalakan. Kaya yun, no? Isang kaplastikan, yung sasabihin mo magbibigay ka sa Panginoon may kagalakan, pero hirap ka na nagbigay ka pa. Isang kaplastikan yun. That's not true. Pwede kang kunwari sa harapan ng mga tao na masaya ka habang nagbibigay, pero yung puso mo nadudurog, no? Tingnan mo ang bawat isa ay dapat magbigay sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbibigay. Paano ba magbigay na may kagalakan? Tuwing kailan? Alam nyo kung kailan ko dapat magbigay? Simple lang naman sa panahon na hindi ka nahihirapan. Sa panahon na sobra. Sa panahon na sobra-sobra. Pag may sobra kang pera, doon ka magbigay. Alam nyo, mahirap magbigay ng yung sapat lang yung pera mo. Wala, masakit sa yun, pagkatotoo tayo. Mahirap magbigay ng yung walang-wala ka, magbibigay ka. Mahirap din yun. Huwag na natin lokohin ang mga sarili natin. Alam din ng Diyos na nahihirapan ng kalooban mo. Nahihirapan din ng kalooban mo na magbigay. Huwag na lang. Magbigay ka na lang kapag may sobra, mga kapatid. Ito yung tinuturo nun. Kasi pag may sobra, dun mo mararanasan yung maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay na may kagalakan. Sa madaling salita, ang isang Kristiyano pala ay nagbibigay hindi para pagpalain, kundi tayo ay pinagpala. Pag pinagpala ka na, doon ka na magbigay. Pero ngayon wag muna. Unang pilitin sarili mo. At saka in the first place, wala dyan ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi sa gawa ho natin. Ito inulit ko mga kapatid Prangkahan na tayo lahat na nakikinig. Magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Magbigay kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Ito ay kung nananampalataya kayo kay Kristo. Yung mga mananampalataya kay Kristo lumaya na kayo. Kung wala kayong bibigay, huwag ka magbigay. Wala dyan ang pagpapala ng Diyos. Bakit ka bigay ng bigay para pagpalain ng Diyos? Lumalabas niya na by works ang iyong gospel. By works ang iyong gospel, pag sinasabi mo kailangan mo magbigay para pagpalain ka, nabudol ka ng kapatid. Ngayon, dito tayo papasok sa tinatawag na ano ba ang totoong prosperity gospel, okay? Ano ba? Paano ba maging prosper? Ano ba ang prosperity gospel? Dito tayo papasok. Ang tanong, paano ba maging prosper? Remember, ang prosperity, ang Diyos po ang nagdedesisyon po niyan, hindi ang tao. Kahit anong gawin mo, kung hindi kalooban ng Diyos na maging prosper ka, hindi ka magiging prosper. Ganun lang yun. Paano po yung mga, yung mga yumayaman? Bakit? Ang pagyaman ba, pera-pera lang ba ang prosperity? Hindi Ang prosperity is a combination of both spiritual, physical, and financial prosperity. That is prosperity. Ang prosperity po hindi nakukuha sa pera-pera lang. Tingnan nyo financial prosper ka nga, may sakit ka naman, hindi ka charito. Ano prosper doon? Yung pera mo, napupunta lang sa gamot mo. Di mo na-enjoy ang buhay. Prosperity ba yun? That's not prosperity. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, i-define natin ang prosperity. Ano ba ang prosperity? Okay? Ang prosperity, sa totoong buhay, ito yung mapapasana all ka. Alam niyo ba yung sana all? Sana lahat ganun, Ibig sabihin, pag prosperity, ayos ang financial mo, ayos ang career mo, ayos ang relationship mo, ayos ang kalusugan mo. That is prosperity. Yun natin dapat i-define Pero yung mga ibang simbahan, ang prosperity nila pera-pera, O kaya material na bagay, bagong kotse. No. Part yun ng prosperity, pero hindi natatapos ang prosperity. Ang prosperity talaga, alam nyo kung sino? Yung mga tao may katahimikan ng pag-iisip, may peace of mind. May pera ka nga, wala kang peace of mind. Maayos nga ang relasyon mo sa kapwa mo, okay ka nga, wala ka naman pera, wala ka rin peace of mind. Malusog ka nga, wala kang pera, wala ka rin peace of mind. Di ba? Ano pa ba?
Mapera ka nga, malusog ka nga, dami mo namang kaaway, maraming galit sa'yo dahil sa pagiging madamot mo, wala ka rin peace of mind, hindi prosperity yon. Kailangan kumpleto yung tatlong aspeto, relationship, financial, at saka physical. That is prosperity. Mali kasi ang definition ng mundo sa prosperity. Pero dapat natin maintindihan mga kapatid, ang prosperity ay mayroon kang katahimikan ng pag-iisip. Sabi ni Bobay Akad, complete po. O, di ba? Tingnan nyo, no, kapag hindi kompleto ang buhay, nasaan ang prosperity doon? Kailangan kompleto. Mapera ka na, hindi ka na nagkukulang financially, dapat ganun ang prosperity. Wala pa tayo sa Bible mga kapatid, dinedefine lang natin ngayon kung ano ang prosperity. Hindi mo pwedeng sabihin na prosper ka pero mapera ka nga, ang daming galit sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin prosper ka kung may pera ka nga, napupunta sa ospital yung pinambabayad mo. Hindi mo pwedeng sabihin prosper ka na maganda ang relasyon mo sa kapwa mo pero wala ka naman pera. Kailangan mga kapatid, yung tatlong yun, kompleto. Ngayon ang tanong, paano ba maging prosper? Paano ba maging ang financial natin na stable? Paano ba ang maging ang ating kalusugan na stable? At paano ang relationship natin sa ating kapwa ay stable? Yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Okay, sabi ni kapatid na Shona Sapungan, prosperity pwede din contented sa lahat. Okay. Mga kapatid, no, doon na tayo sa realidad. Mahirap sabihin kontento ka kung wala kang pera, kung may sakit ka. Tuturuan mo sarili mo maging kontento. Hindi po kakontentahan nyo. Kahipokritahan na po yun. Aminin na natin mga kapatid yung totoo. Aminin natin totoo. Ang contentment, mararamdaman po natin yan kapag kumpleto ang buhay natin. Tanggapin na natin ang katotohanan ng mga kapatid. Sumuko na tayo. Suko na tayo. Huwag na tayo maniwala doon sa mga sasabi, kahit ganito lang ako, kahit bigas lang ang kinakain ko, kontento na ako. Kahit may kaaway ako, kontento na ako. Kahit ano lang, disabog yung kinakain ko. Kontento na ako. Kahit wala akong sasakyan, kontento na ako. mga kapatid, hindi po totoo yun. Ang kakontentuhan ay kapag puno ka ng bagay na kailangan mo sa mundo. Aminin na natin yun. Aminin na natin. Ngayon, ang tanong, may magagawa ba tayo para mangyari yun? Pangunahan ko na kayo mga kapatid, hindi mo magagawa yun na makompleto ang lahat. Financial stable, health stable, or kalusugan mo stable, at saka yung relasyon mo sa kapwa mo stable, hindi mo magagawa yan ng ikaw lang. Wala ka pa rin pag-asa. Ngayon, ang tanong, ano ang sagot doon? Ano ang sagot para maging financial stable ka? Para maging maayos ang pakikitungo mo sa iyong kapwa? At paano ka magiging tinatawag na malusog? Okay? Diyan papasok si Kristo. Si Kristo ang magpapatupad niyan at actually ginawa na ho niya noon pa. Nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya na ho yun. Saan tayo uuwi? Sa tinapos na gawa ni Kristo. Mahirap makontento na kulang ka sa pera eh. Aminin na natin. Maayos nga ang kalusugan mo, maayos din ang wala kang nakakaaway, payapa ang isip mo. Wala ka naman pera, kulang-kulang ang pera mo, lagi kang nagkukulang, nangungutang ka. Siyempre, wala kang peace of mind nun. Sino solusyon? Yung pagsisikap mo ba? Kahit magsikap ka, kung walang paboran Diyos sa'yo, wala rin. Sino ang solusyon? Oh, di ba? O ngayon, dito tayo papasok. Ang totoong prosperity ay hindi lamang po pera, hindi lamang po kalusugan, hindi lamang maayos na relasyon sa kapwa. Dapat kumpleto po yung tatlong yan. Para masabi mo sa sarili mo na ako pala ay pinagpalat pinaburan ng Diyos. Okay? I'm not condemning those people na hindi pa kumpleto ang kanilang buhay. Nasa proseso pa ho tayo. Pero kung nakukontento ka na ng ganyan, edi charito ka na. Blessed and highly favored ka na. Kung meron kang peace of mind na, kaya lang kasi mga kapatid, imposibleng magkaroon ka ng peace of mind kung ang buhay mo ay may kulang. Kailangan kompleto. Ngayon, sino magkukompleto ho niyan? Basa tayo. 2 Corinthians 8:9.
Okay? Tandaan, ang paghihirap ay hindi pera-pera lang. Okay? Kasi marami mapera na hindi kontento kasi kulang-kulang. Okay? Kasi kulang sa kalusugan o kulang sa relasyon. Dapat tatlo yung kombinasyon. Kompleto. Okay, eto papasok si Kristo sa atin. Papasok si Kristo. Eto si Lord. Ganto siya katindi. Gusto kong ibida sa inyo si Kristo kung ano yung ginawa niya sa krus, okay? At ito yun eh. Babagsak tayo muna sa 2 Corinthians 8:9. Hindi kaila sa inyo. Bagamat ang context ito, no? By context ay mga Korintong kausap, Pablo, hentil to, at ito ay pagtulong sa kapwa. Ang issue dito, pero nabanggit ito ni Pablo kung ano yung truth, kung ano yung katotohanan sa verse 9, okay? Sabi rito no, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, sinasabi rito ni Pablo, alam na ng mga Kristiyano to itong turo natin, the finished work of Christ eh. Pinaalala lang ni Pablo, oy, hindi, alam nyo naman, di ba? Hindi kaila sa inyo kung ano yung biyaya ni Kristo. Ngayon, ano daw yung biyaya? Ano daw yung isa sa biyaya ng Panginoon? Sabi rito, no, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Pangunahan ko muna kayo, ito'y magiging epektibo lang sa'yo kung Kristiyano ka. Magiging epektibo lang sa ito kung kumpletuhin sa iyo ng Diyos to sa tamang oras, sa tamang lugar, tamang panahon. Sa mga Kristiyano lang to Kaya huwag niyo itatanong sa akin, bakit yung iba naghihirap? Bakit marami naghihirap sa mundo? May nakadebate akong ganun kayo ng umaga, binura ko eh. Bakit daw marami naghihirap sa mundo? Hindi naman nakapangako sa buong mundo yun eh. Nakapangako lang yan sa mga nanampalataya kay Kristo, okay? May namimiloso po kayo na madaling araw. Binura ko nga. Okay, tinan nyo, no? Balik tayo rito. Naging mahirap siya. Isa-isahin natin to. Maraming di nakaintindi nito. Naging mahirap siya upang ano daw? Ito yung magdidikta dito eh. Mapayaman kayo. Ito ang hindi matanggap kahit mga full grace na. Mga full grace na. Kahit mga full grace na hindi nila matanggap tong mapayaman kayo, hindi nila matanggap to. Yan, spiritual yan eh. Yan eh, tamang lang yan, yaman, hindi kagaya ng kay Henry C. na maging mayaman tayo. Ganyan yung mga iba eh, no? Tinabi na nga, mapayaman kayo. Ba't hindi yung maintindihan yan? Mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Sabi dito sa pamamagitan daw ng kanyang pagiging mahirap. Yung pagiging mahirap ba niya dito sa lupa, ano nangyari yon? Literal ba to? Spiritual? Isa-isayin ko sa mga bago lang dito sa YouTube Spiritual o literal? Ang tanong, si Kristo ba naghirap spiritual o literal? Una, bago pa lang siya ipinanganak, naghirap na ang mga magulang niya. Biro mo, no, may mag-asawa si Maria at si Jose. Ganda-ganda ng usapan, di ba, sa mga Hudyo, bago sila ikasal, may betrothal muna. O na-betroth yung dalawa, no? So itong si Jose, meron siyang 1 taon para magtayo ng bahay at si Maria naman ay para maging anak muna o betrothal 1 year. Tapos bandang huli nabalitaan ni Jose na nabuntis daw tong sa Maria. Masakit sa isang lalaki yung Hudyo po yun, biro mo. Betrothed, di ba? Tapos bawal yun sa kanila. Sa mga taga-Galileans na kundi papatayin si Maria, babatuhin hanggang mamatay. Noong nag-usap si Jose at si Maria, sabi ni Jose, bakit nangyari sa'yo? Ba't nabuntis ka? Sino nakabuntis sa'yo? Biro mo ang sagot ni Maria, Holy Spirit. Ay, Diyos ko. Kung kayo nasa kalagayan ni Jose, di ba masakit sa'yo tapos lolokohin ka pa ni Maria, hindi pa ka panipaniwala yung So sa simula pa lang talaga, yung magulang pa lang ni Jesus Christ, hirap na ng kalooban. Nandiyan yung muntik mamapatay yung bata. Pinapatay ni Herodes yung buong baryo sa Bethlehem.
Umpisa pa lang persecution na, hirap na. O literal ba yun? Spiritual. Pinanganak sa sabsaban, literal o spiritual? Una pa lang yun, ha? Tapos sinabi ni Christ nung nangangaral na siya, ang mga asong gubad daw may bahay, ang mga daga daw may lungga, pero ang anak ng tao wala man daw matirhan. O literal ba yung paghihirap ni Kristo na wala siyang bahay o spiritual? Literal. Diba? Nanghiram siya ng donkey. Pag nanghiram ka lang ng donkey, di kabayo, walang pera yun. Nanghiram nga lang siya eh. O, ang tanong doon, literal bang paghihirap yun o spiritual? Literal, wala siyang pera. Kaya donkey, nanghiram lang siya. O, nung pinako siya sa krus, nung pinaghahampas siya, literal ba yun o spiritual? O, kaya, ang pagiging mahirap niya rito ay literal. Ngayon, yung pagiging mahirap dito na literal, ibig sabihin ang pagiging mayaman dito ay literal. Alang namang spiritual yan. Literal binayaran ni Kristo sa babayad sa'yo, spiritual. Biro mo, spiritual ang binigay sa'yo, hindi literal, literal ang binayad sa'yo. O hindi ganun ang katotohanan. The truth dito ay physical. Ngayon ang tanong, totoo bang mapayaman ang sinabi dyan? Totoo ba sa Greek? Tingnan natin sa Greek kung totoo ba talaga na pagiging mayaman ang sinabi dyan. O, tingnan natin sa Greek. Alam nyo, hanapan natin ng butas na hindi totoo itong iniisip natin. No? Mahanap tayo ng butas eh. He was rich for your he became poor that he poverty, yung kanyang kahirapan, might be English pa lang, rich na eh. O ano to? O tinatin sa King James. O sabi dyan, no? Plotio, meaning wealthy. Literally, Isus, increase with goods. Made, wax, rich. So, ibig sabihin mga kapatid, kung nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, isa sa binayaran niya, hindi lang yung pagtubos sa ating mga kasalanan, kundi kung mananampalataya ka sa Kanya, ikaw ay gagawin niyang literal na mayaman. Literal, kapatid, literal. Literal na mayaman. Ibig sabihin, Edwin, kaya akong gawin kasing yaman ni Henry C. Bakit hindi? Ano, lilimitahan mo ang Diyos? Merong ganun eh, no? Ibang mga full grace, nakakalungkot. Di pa talaga full grace, dapat full grace talaga tayo eh. Hindi yung kulang-kulang yung grace eh, no? Sabi, naghihirap daw si Kristo bilang parang pulubi. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay pulubi, ang level natin ay hindi magiging pulubi. Yun lang daw. Pero hindi rin maging kasayaman daw ni Henry C. Eh, nung narinig ko yun, sabi ko parang mali. Hindi siya full grace. Una, wala naman sinasabi sa Bible na hindi ka magiging pulubi. Ang sinabi nga dito eh, kahit na mayaman ay mapayaman kayo eh. Ito eh. Yun ang sinabi eh. Oh. Alam nyo kung bakit ayaw nating panampalatayanan yan? Kasi tumitingin tayo sa sitwasyon natin ngayon. Akala natin, kung posibleng mangyari to, ito lang ang trabaho ko eh. Gaano lang ako, nag-grab driver lang ako, imposibleng maging mayaman ako. Wala na, nagsalita ka na ng ganun. Talagang hindi mangyayari sa'yo, nagsalita ka na eh. Pero kung nananampalataya ka na ako ay charito, ako'y pinagpalat pinaburan, kayang ibigay ng Diyos ang lupa't bahay, kayang ibigay ng Diyos ang Montero Sports na hinihingi ko, kayang ibigay ng Diyos sa buhay ko na magkaroon ako ng building ng church, mangyayari ito sa pangalan ni Jesus. Yung mga sumasang-ayon dito, magsabi po ng amen. Naririnig ng Diyos yung amen nyo. Naririnig po yan. Nakikita ng Diyos sa langit yung mga amen nyo. Yung mga nag-amen, sila talaga yung nananampalataya. Patunayan nyo sa Diyos na nananampalataya kayo. Ako ba may sabi? Hindi naman ako may sabi niyan eh. Hindi naman ako may sabi niyan eh. Ayan no, Biblia mga kapatid. Biblia. Buksan nyo mga mata nyo, yung mga nasa YouTube dito, yung mga nasa Facebook na mga bulag. Panalangin ko tanggalin ng Diyos ang mga kaliskis sa mga mata nyo sa pangalan ni Jesus. I declare it. Ako, magta-type din ako ng amen. Lagay kayo lang. Ako, amen.
Mga kapatid, appreciate natin yung ginawa ni Kristo. Binayaran niya yun eh. Bayad niya sa atin yun. Ba't ayaw niyong tanggapin? Ayaw nilang tanggapin. Sabagay, tinatanggap na natin. Pero bakit yung iba ayaw nating tanggapin ang katotohanan na nais ni Kristo na maging mayaman tayo? Anak ka ng Diyos eh. Hindi ka lang anak ng Diyos eh. Bride of Christ ka, asawa ka ni Kristo eh. Ang alam ko, pag ang lalaki nauhumaling sa babae, bibili ng mga dabis eh. Bibili ng mamahaling sasakyan, bibili ng mamahaling bag. Alam ko, pag ang lalaki nagmamahal sa babae, sobra-sobra magbigay eh. Ang identity mo bilang Kristiyano sa mata ng Diyos, ikay mamahaling babae. Sa mata ng Diyos. Okay? So, ang big idea? Paano ka maging prosper? By faith. Hindi by works. Hindi magbibigay ka sa pastor para pagpalain ka, magbibigay ka ng first fruit. Diyos ko, first fruit, January, para mo na rin binigay yung 13-month pay mo sa pastor. Para lang pagpalain ka, huwag ko kayo magpaloko sa mga ganyang pastor. Masisindigato kayo sa mga yan. Scammer yung mga iba dyan, ano? Kung meron mang scammer dito sa buong mundo, pumapangatlo dito, religion. Pagpalain daw, Diyos ko. Wala dyan ang pagpapala. Ang pagpapala nasa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Kaya nga kasama yan eh. Sa ginawa ni Kristo para hindi na umepal yung ibang mga pastor eh. Mga nagtuturo, mapagsamantala, porque yung mga nakikinig, walang alam sa Bible, tuturuan nyo ng mali. So ano ang big idea? Ang ganda ho ng ginawa ni Kristo. Dapat natin itong panampalatayanan. Kumbaga sa dineposito na sa bangko to eh. Binigay na ng Diyos to noon pa eh. Kunin na natin. Ang kinin na natin. Hindi yung parang ito lang ang trabaho ko eh. Ito lang ang kaya ko eh. Okay? So pumalakpak nga sa Panginoon yung mga nananampalataya sa Kanya. Inuulit ko, magbigay kayo sa pastor o hindi. Magbigay kayo sa simbahan o hindi. Matik na pagpapalain kayo dahil si Kristo na ang nagbigay. Kung meron mang nagbigay ng offering sa Diyos, walang iba kundi si Kristo. Ano ino-offering mo? Mag-offering kayo para sa tao. Pwede. Pag natuwa kayo. Pag natuwa kayo sa nagtuturo, pag natuwa lang kayo at pag may sobra kayo, magbigay kayo kung gusto nyo lang. Ito kung gusto nyo. Pero kung di nyo trip, wag na. Huwag nyo nang pahirapan ng sarili nyo. Sasayang lang kayo ng pera. Bilhin nyo na lang yan ng para sa pamilya nyo, di ba? Ako, pangunahan ko kayo mga kapatid, no? Sa awa at biyaya at pag-ibig ng Diyos, pare-pareho lang naman tayo ng pananampalataya. Alam nyo ba, 3 taon na akong hindi regular na nagtatights. Pero iba yung buhay namin ngayon, punong-puno ng kapayapaan. Kumpara na nasa perverted ako. Kailan lang ba ako nag-tights? Pasulpot-sulpot lang, pang nagustuhan ko lang. Kung tutuusin nga, mali yung paniniwala akong yun, tights eh. Pero makikita nyo naman, di ba, kung sino man nakakilala sa akin dito sa Facebook, wala kayong makikita na puro bad news, wala. Puro good news yung makikita nyo sa Facebook ko. Kahit sa malilit na bagay. Bakit? Wala doon ang pagpapala sa pagbibigay eh. Ang pagpapala sa pagbibigay ni Kristo. Kaya kung meron mang dapat magbigay dito, ito yung bigay ni Kristo, yung kanyang handog, yung kanyang paghihirap, ito. Kaya nga sabi dito, hindi kaila sa inyong kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo na kahit na siya'y mayaman, naging mahirap siya. Ito yung offering niya, yung paghihirap niya. Upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. May meaning yon. Kasama yon sa eksena. Kasama yon sa script ng direktor ng ating Panginoon Diyos. Na si Kristo, hindi lang siya mapapako sa krus para patawarin ang ating kasalanan, kundi maghihirap siya habang siya nabubuhay sa loob ng 33 years old. Yung paghihirap niyang yun, kasama yun sa sakripisyo niya para tayo ay mapayaman yung sino man dumanampalataya sa Kanya. Sino bida? Sino naman ang bida mga kapatid? Sinasabi ko, ako ba? Simbahan ba? Bride of Christ ba? Hindi. Si Jesus ang ating Panginoon. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Ang galing-galing talaga niya.
Napakabuti ng Diyos, di ba? Hindi po ako nababaliw. Bible may sabi. Ako ba may sabi niya? Di bali sana kung wala tayong basihan eh. Kung ako lang walang basihan, ba't ako magsasayang ng oras dito? May basihan ako eh. Ayan, no? O eto pa. Para mas maging malinaw tayo kung sino tayo sa harap ng Diyos, ha? Sino ba tayo mga Kristiyano? Sino doon totoong Kristiyano? Basa. Purihin natin siya. Sinong siya? Tayo mga Kristiyano. Dahil sa kanyang, sinong siya to? Purihin natin. Sino tong natin na to? Tayo mga Kristiyano. Sinong siya? Si Kristo. Okay? Yung natin, Kristiyano. Tayo. Yung siya, sino? Si Kristo. Sabi dito, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangang-hangang pagkalinga. Oh. Sino daw tayo? Okay. King James, Greek, paulit-ulit ko nang tinuturo to pero maganda nang sigurado tayo sa mga nakikinig. Sabi dito, He hath made us accepted. Charito. Karito tayo. Tayo daw ay ano daw, may special honor. Make accepted, be highly favored, pinagpala at pinaburan, bukod na pinagpala sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ganyan katindi ang tingin ng Diyos. Wala kayong magagawa dyan. Sinabi na ng Biblia, kahit balibalik na rin yung Biblia nyo, yan ang tingin ng Diyos sa atin. Dahil kay Kristo, kasi He has made us. Sino yung gumawa? Si Kristo. Ginawa tayong charito. Sino? Bida na naman. Si Kristo. Yung hina to, si Kristo. Paano mo nasabing yung he dyan, si Kristo? Nasa context. Punta kayo ng verse 5. Ito, oh. By Jesus Christ. Oh. Sino? Bida na naman. Wala. May ambag ka? Wala. We are only recipient for what Christ done to us na dapat nating panampalatayanan, na dapat nating panaligan, dapat nating itindig. Kasi hindi mangyayari sa iyo yan kung hindi mo pananampalatayanan at kung hindi ka maghihintay, hindi mo to mangyayari sa iyo. Ngayon, ano ang idea dito? Ang tunay daw na charito ay yung nanampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi dun, di ba, it is finished. Sabi rito, no, tinawag tayong higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. Yes, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mananagumpay. Si Kristo nagtagumpay, sa atin yung balato. Binalatuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa part 16 ng Katapusan ng Mundo series, naku, matutuwa kayo pag nalaman nyo kung sino tayo mga Kristiyano doon sa eternity. Naku po! Malalaman nyo kung sino tayo mga Kristiyano sa eternity. Sino tayo sa mata ng Diyos, malalaman nyo. Na tinatapos ko lang mga kapatid, pagpasensya nyo na. Matatapos to, target ko Pebrero 7, February 7, target date ko. Gusto ko nang tapusin to, no, kasi pinapagawa ng Diyos sa akin to noon pa eh. Malalaman nyo mga kapatid kung sino ho tayo mga Kristiyano balang araw. So yun lamang po, maraming salamat po at sige na po, pwede na ho tayo magtanong. Okay, so type nyo lang po ang salitang amen. Type nyo lang po amen. Okay, salamat po. Keep on believing lang po kay Jesus sa kanyang ginawa. Manampalataya ka kasi naman sa hindi ka manampalataya at walang mangyayari sa buong buhay mo. Magtiwala na kayo sa Panginoon. Ayan, no, nilalahad ko na sa inyo yung tinapos niya. Panampalatayanan na po natin yan para makamtam na po natin yung mga pangarap natin sa buhay. Alam ko may mga kanya-kanya tayong mga pangarap, mga kapatid. Mangyayari po yan. Kung pananampalatayanan lang po natin yung ginawa ni Kristo. Sa perverted, manalig daw tayo sa gagawin daw ng Diyos. Hindi, sa atin hindi ganun. Tayo, manampalataya tayo sa ginawa na ng Diyos noong pa, noong 33 AD pa nangyari. Panampalatayanan natin yun, okay? Okay, so una magtatanong dito, no, si kapatid na, Makilan, ang apelyido niya. Kapatid, pwede na po kayo magtanong. Hello po, Pastor. Good evening. Hello po, Pastor. Narinig po ba ako? Ayo po, naririnig na po namin. Ayan. By the way po, ako po yung palaging nag-chat sa inyo Opo. na mag-aaral po ng
online na yung kay Bishop Emmy kanina ba yun? Ako ata nag-chat. Bali, isa po akong blind. Opo, pasensya Bali, no. dalawa po kami ng misis ko. Pero yung, ano ko lang po, hindi po ako magtatanong pero magpapatotoo po ako. Sige po. Based po sa aking naranasan, noong perverted gospel pa po ako, hanggang sa naging full grace po ako. Mhm. Isa sa mga, nung narinig ko nung una yung mga post niyo po, muntik na po ako sanang manghusga na parang mali ata yung tinuturo mo. Nung kinalaunan po ay naliwanagan po ako at naano po ako na tama naman talaga na hindi kasi maliwanag noon sa akin kapag nung nasa perverted gospel pa po tayo, Mhm. ay hindi po kasi maliwanag na yung mga tinuturo sa atin kasi noon kasi sabi ko sa sarili ko, bakit pa kasi ako nagsisimba kung panay po ako nagkakamali. So nag-ano pa ako sa Panginoon dati. Ano ba yung purpose mo, Lord? Kung bakit mo ako binulag, bakit mo ako yun pala, may purpose pala ang lahat. Opo. Tsaka, naliwanagan po talaga ako sa mga turo niyo po at tsaka kay Bishop Emmy po na ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon ay may purpose talaga. At isa rin po yun sa natatak sa isipan ko po na kami po ay minahal talaga ng Panginoon at pinatawad na po yung kasalanan namin forever. Tsaka isa sa mga natutunan ko po na ako po ay pinaburan. Amen. At isa sa mga natutunan ko rin po, nung sumampalataya po talaga ako sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen. Talagang nasabi ko talaga, kahit ng mga kapatid ko po, Pastor, nagpapasalamat po sila kasi tinutulungan ko sila. Sabi ko, wag po kayong magpasalamat sa akin, ate. Magpasalamat kayo sa Panginoon kasi ako po ay instrumento lamang at sinusuklian ko lang ang kabutihang na ginawad sa atin ng Panginoon noong siya'y namatay doon sa cross. Yun talaga yung nasabi ko talaga sa mga kapatid ko, Pastor. Tsaka na-amaze talaga ako kasi noon hindi ako kumbaga pa ako yung hindi matapang sa papangaral ng gospel. Pero noong nasabi na ni Bishop Emmy na kailangan talaga ng i-ministry yung family, tsaka yung post nyo rin po nung nakaraan na kailangan talagang ipangaral talaga yung gospel sa ating family kasi yun naman talaga yung simula talaga ni Kristo, di ba, Pastor? Na siya yung unang nangaral talaga sa kanyang pamilya bago yung ibang tao. Kaya yun talaga, amazing talaga yung Panginoon sa atin. Tsaka charito po, Pastor, at sa ating lahat. God bless. Charito po talaga, Pastor. Salamat po. Yun po akong patotoo lahat. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni kapatid na Makila ba yan? Sorry po. Rodolfo po, Pastor. Ang totoong pangalan. Okay, salamat po. So, dito naman po tayo sa isa pang tanong. Sige nga, patulang ko nga itong comment ni kapatid na Erwin Magallanes. Sabi niya, Pastor, ask ko lang po, sa dati naming inaaniban, ang turo pagdating sa langit ay araw-gabi tayo magpupuri sa Diyos. Ibig sabihin po ba, wala na tayong bang gagawin sa langit? Sana masagot po. Bago lang siguro kapatid ikaw sa channel natin. But anyway, sasagutin ko yung tinatanong mo. Kung ano lang ba tayo na worship daw, worship. Ano daw? Maghapon magdamag worship. Mga kapatid, pag sinabi pong buhay na walang hanggan ang sinabi ni Kristo, buhay na walang hanggan. Pag sinabi kasing buhay, ano bang buhay meron ka ngayon? 'Di ba? Ang buhay mo ngayon, 'di ba? Kumakain, umiinom, tumatawa, ano pa ba? Namamasyal, nanonood, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, naglalaro ng games, ano pa ba? Mga ginagawa mo. Yun ang buhay, di ba? Sabihin ng iba, makamundo daw. Tumigil ka, hindi makamundo yun. Bigay ng Diyos yung buhay na yun. Nag-church ka. Kasama rin sa church yun, puri ka sa Panginoon, wherein ganun. Pag sinabing ganun, buhay yun. Tapos yung ganun daw ay walang hanggan. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing buhay na walang hanggan, logically, kung anong ginagawa mo araw-araw, ganun na magiging buhay mo sa eternity. Kasi ang tingin nila sa Diyos, boring. Alam mo ba yung ibang mga no? Hindi po boring ang Diyos. Ang Diyos po ay masayahing Diyos. Ini-enjoy niya ang fellowship ng Kaya nga, tinan nyo, mapapansin nyo ba sa Revelation, di ba? May kainan, wedding supper of the Lamb. Yung masarap doon, yung paborito ko.
May kainan, no? Eh, puro ka worship. Eh, yung mga ibang mga Kristiyano, mga spiritual, puro pag-worship, halatang ang ano nila, works, no? Works gospel. Hindi po ganun, kapatid. Ang buhay po sa daigdig, pag sinabi pong buhay sa eternity, buhay din. Oh. Kung ano yung typical mong ginagawa, oh, enjoy your life, 'di ba? Binigay ng Diyos 'yan eh. So hindi lang worship kantahan ang gagawin mo sa langit. Kung ano yung ginagawa mo rito sa lupa, pwera lang sa kasalanan na. Kung ano yung ginagawa mo rito sa lupa, pwera lang yung mga ginagawa mong mali Doon sa langit, magagawa mo na yun doon. Life is enjoyment. Life is pleasure. Ano ba naman yung mga ibang religion? Ang tingin nila sa Diyos, boring. Hindi po ganun. Baka ibang Diyos yung sinasabi nyo. Baka si Satanas yung Diyos nila. Yung Diyos nila, no? Puro boring. Ang Diyos hindi po boring. Mga kapatid, tinan mo, no? Kahit tayo nga mga tao, nilalang tayo ng Diyos. Tayong mga tao, gusto natin may kainan, inuman, ano ba? Kasiyahan, kwentuhan, laro, di ba? Mag-drive ng sasakyan, magmotor, ano pa ba? Mag-isip kayo ng mga bagay na masasaya, no? Sa langit, ganun din. Actually, hindi naman tayo sa langit pupunta eh. Ay, malalaman nyo sa part 16, nakapa. Okay? So mga kapatid, tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na maunawain. Kung tayo mga tao, nauunawaan natin ang mga bagay na ito, much more pa kaya yung Diyos na lumikha sa atin. Okay, so sana nasagot ko na po yun. No? Kaya nga langit kaya nga eternity, puno ng kasiyahan, buhay na walang hanggan Tapos, puro ka, wala kang patid. Ganun ba yung Diyos? At saka ang pagpupuri sa Panginoon sa atin ay hindi po yan obligasyon. Hindi po yan commandment, hindi po yan yung agaya ng ibang mga kulto na kailangan sambahin nyo ang Diyos, kundi parurusahan kayo. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin, nag-aantayan ng pusang pagsamba sa Kanya. Hindi siya namimilit. Okay? Actually, mas ini-enjoy niya yung yung buhay ng tao Tingnan niyo sino may mga anak na dito, no? Makaka-relate, no, 'di ba? Oh. 'Di ba pag may anak ka, 'di ba, napapasaya ka ng anak mo kapag nakikita mong anak mo na na natutulog, na naglalaro, na nagkakalat, na nangungulit, na nakikipaglaro o kumakain. Masaya ka kasi nakikita mo yung anak mo dahil mahal mo. Pleasure mo yung anak mo. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos, mahal tayo. Mahal tayo ng Diyos kahit anong ginagawa natin, kahit gumagawa ka ng computer programs, kahit nagmo-mobile legend ka, natutuwa ang Diyos sa'yo. Kaya maniwala sa sinasabi ng ibang pastor na puro spiritualan daw ang gagawin. Nalugod ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. Kaya kahit anong gawin mo, natutuwa ang Diyos sa'yo. Ganun din sa langit, pag nasa langit na tayo, ganun din, natutuwa ang Diyos sa iyo kapag mga barkada mo, namamasyal kayo. O halimbawa tayo, namamasyal tayo sa isang planeta, natutuwa ang Diyos doon. Ini-enjoy mo yung God's creation. Kaya hindi po totoo na puro worship lang tayo sa langit. Okay, next na tanong. Tawagin ko na si Sige, si Beng Quinte. Beng, salita ka, kapatid. Pwede ka na magtanong. Hello po. Beng. Hello po. Good evening. Opo. Bali, Pastor Kat, parang karugtong lang, naalala ko yung minention mo about do sa, yung sa langit, yung mga gagawin. Opo. Just that I remember this verse in the Bible, Isaiah 65:17. O sige, basahin natin. Opo. Isaiah 65 verse 17. 65. Okay. Sino to kausap mo? Primary studio to Tapos, Propeta Isaiah, prophecy to. Okay, basahin natin. Sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ako'y lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng nakalimutan. Ano ba yung tanong mo rito, kapatid? Alin yung nag-trigger sa'yo dyan? Parang naalala ko lang na bagamat gagawin natin yung mga dati nating ginagawa habang nasa mundo. Ang pumasok kasi sa isip ko dyan, Pastor, will we remember or will we not remember yung mga, is God referring to the pains or yung mga pains, yung mga masasamang naranasan mo, hindi mo na madadala sa langit?
Yun po yun, ano? Yun lang po yung parang gusto ko iklaro, Pastor. I just Okay. remember that verse po. Okay, salamat, salamat. Sige, sagutin kita, no, kapatid, no. Ano ba ibig sabihin yung mga bakas na nakaraan ay ganap ng malilimutan? At ang sabi rito, bagong lupa at bagong langit. Ngayon, sagutin natin yan scripture by scripture. Tingnan natin sa Revelation kasi sa Revelation binanggit diyan yung bagong langit at bagong lupa eh. Wherein ito nga yung topic natin sa 16 pero sige, total uploaded naman to next week. Sige, ilantad ko na nga to. Ang sabi rito, no, ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo dapat magalak sa aking gawa, ang Jerusalem, ang aking nilikha na pupuno ng saya, at maging masaya na mamaya. Ako mismo ay magagalak sa Jerusalem. Okay, mga Hudyo kausap dito. May mga bagay na ang mga nakaraan na binabanggit dito na malilimutan, yung mga naranasan ng mga Hudyo, kapatid. Pero sige, patulang ko yung tanong mo ha. Ano ba yung malilimutan? Ano, makakaroon tayo ng amnesia? Ganun. Sabi rito, no, pagkatapos ito yung nakita ko isang bagong langit, isang bagong daigdig. O ito rin na, pareho ha. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dating dagat. Okay? So wala na raw lahat. At wala na rin ang dating langit. Wala na rin daw yun. Pinilitan na doon ng bago. Ibig sabihin, pag sinabing bagong lupa, bagong langit, bagong universe to, posible, pero mas focus tayo doon sa bagong Earth, bagong planeta to. May mga planeta na habitable kasi sa buong San Sinuko, pwedeng nasa ibang planeta na tayo nito. Okay? Hindi na yung dating Earth, wala na yun eh. Okay, at nakita ko ang samba na lungsod na bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Okay, dito tayo, no? Ano yung sinasabing yung wala na? O, eto yun, nasa verse 4. At papahirin niya mga bawat luha ng kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating bagay. Dito naging malinaw yun, yung kay Isaiah. So ano yung dating daw na mawawala? Wala na daw yung kamatayan, yun daw ang mawawala. Wala na rin daw ang dalamhati. Wala na rin daw pagtangis. Hindi ka naiiyak sa langit, puro kasiyahan na doon. Kaya yung sinasabi ni kapatid kanina na puro worship, maiiyak ka doon sa ngawit na nakataas ang kamay mo, tapos kanta ka ng kanta, sakit na ng panga mo. O iiyak ka doon. Pero hindi pala ganoon ang langit, sabi wala nang pagtangis. At paghihirap, sapagkat lumipat na mga bagay. So kung babalik tayo sa Isaiah, ang binabanggit sa Isaiah, yung mga bagay na anong negative sa nakaraan, yung mga bakas sa nakaraan ay malilimutan. Malilimutan yung mga sakit na yun, wala na ho yun. Ayon sa Revelation wala naman kasi tayong pwedeng sabihin na ano yung nakaraan kundi Bible. Sa Bible tayo kumuha. Ang Bible na may sabi na ang mawawala yung mga hirap, mga pasakit. Doy wala ng gabi kaya hindi na sila nangangailangan ng araw, liwanag, sapagkat ang Panginoon Diyos maghahari sa kanila magpakailanman. Tsaka tingnan nyo, no? Anong logic kung sasabihin mo na ang katuroan ng ibang mga Kristiyano ganito mga hindi pa masyadong naintindihan mabuting revelation. Anong logic na para sasabihin mo na makakalimutan mo na? Ang tanong, bakit ka pa binigyan ng buhay na walang hanggan? Ang pangako ni Kristo, ang sino mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung may buhay na walang hanggan ka, bakit loloobin ng Diyos sa pagdating sa buhay na walang hanggan, wala ka na maalala? Anong klaseng buhay yun? Ano nga ba pangalan ko? Ano ba pangalan ko? Maricena? Ay, hindi. Sino ba ako? Ay, si Renato Thomas pala ako. Ay, hindi. Si Marlene G. Ay, hindi. Si Edwin ba ako? Ay, hindi. Ay, sus. Sino ka? At ikaw ba si Kaisel? Di ba asawa kita? Ay, hindi. Ay, hindi. Kapatid pala. Ay, hindi. Ay, sus. Sino ka nga ba? Ay, ano nga ba ako? Ano nangyari sa'yo? Paano mai-enjoy ang buhay kung wala yung identity mo bilang ikaw? Biro mo, pangako ni Kristo, bigyan ka ng buhay na walang hanggan, pero pagdating sa buhay na walang hanggan, para ka na rin pinatay dahil nakalimutan mo na yung mga bagay. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing buhay na walang hanggan, ganito pa rin.
Magkakilala pa rin tayo. Magkikita-kita pa rin tayo doon. Mare-recognize nyo pa rin ako. Mare-recognize ko pa rin kayo. Maalala pa rin natin yung mga ginawa natin dito sa dating daigdig na tayo nagba-Bible study online. Ang makakalimutan lang dito, yung mga sakit na naranasan natin sa lupa na hindi na tayo iiyak, hindi na tayo mamamatay, wala nang dalamhati, wala nang paghihirap. Di ka na maghihirap, di ka na magtatrabaho sa panahon na yun. Charito ka nga eh. Dito nga lang sa lupa, pwedeng gawin ng Diyos na hindi ka na magtrabaho at kumita ka lang ng walang trabaho. Sa langit pa kaya? Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay matalino, kaya dapat maging understanding tayo na ang Diyos ay kung nagbibigay din siya ng buhay na walang hanggan, syempre, the best na. Anong klaseng Diyos yun? Lalalang ng tao, palalakihin, magkakaisip, mabuborn again, mamamatay, tapos pagdating ng eternity, nakalimutan mo na kung sino ka? Ano yun? Anong klaseng Diyos yun? O hindi kaya masablay dito yung turo ng ibang pastor. Kaya kapatid na Bengkinte, o pagdating sa langit, maalala mo pa rin yung asawa mo. Bakit magkapatid kayo doon, mag-best friend pa kayo doon. Tsaka yung mga kilala mo, mga buddies mo. Okay? O sige po, maraming salamat po kapatid na Beng. May tanong pa po ba kayo? Salamat po, Pastor. Wala na po, Pastor. Naalala ko lang yung verse na yun doon sa tinapik na yun. Oh, Po. salamat ha. Salamat. Oh, di ba mga kapatid? Make sense ang Bible mga kapatid. Ang Bible po ay puro good news, wala pong bad news dyan. Isang bad news po yun yung sasabihin ng ibang pastor na wala ka na raw maaalala. Okay, so 9:34 PM, pwede na po magtanong uling iba. Sige, lalaki uli tayo, no? Si Aldrin Castanieto. So, Ay, hello po. Ang gandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nasumpong ko po yung YouTube channel niya sa YouTube. Kasi po, Fundamental Baptist po ako and sa church po namin, tinuro naman po yung once saved, always saved. Pero hindi ko po nalaman doon yung once healed, always healed. Kasi po may kidney failure po ako, tsaka diabetes patient po ako. Yan po. At nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi pinagaling na po niya ako. Kiniklaim ko po yun. Ang tanong ko lang, Pastor Kwan, yung mga pinanganak na may mga karamdaman na halimbawa yung may mga congenital disease o kaya yung mga talagang may malala yung karamdaman nila. Pag namatay po ba sila, sa langit po ba sila? ano po kapatid, para mas maging malinaw po, yung mga may sakit na ano po, kagaya po ng halimbawa po. Halimbawa po yung may cerebral palsy, yung mga pinanganak na nakahiga na lang po, yung parang disabled na po talaga sila ang tumanda hanggang kinamatay na po nila yun. Na never po nila narinig ang gospel. So, magiging fair kaya ang Diyos doon sa part na yun? Kapatid, huwag kang magagalit sa tatanong ko ha. Para masagot mo yung tanong mo, meron din ako tatanong sa'yo. Okay lang ba yung kapatid? Kung mo misinterpret ha. Pero learning to, part ng learning. Tanungin kaya kita kapatid, assuming, halimbawa, Diyos ka, ikaw yung Diyos mismo, ikaw si Jesus. Tapos ganun yung nangyari sa nilalang mo, no? Walang kalaban-laban, may sakit. Sa Opo. tingin mo kapatid, pag namatay siya, makatwiran ba na ipasok mo siya sa langit o dali mo siya sa impyerno? Kung ikaw tatanungin ko. Unfair po yung kwan, mapunta po yung soul nila sa hell. So, anong gagawin mo? Mas gusto ko po sa iligtas po sila. I mean, ma-save po sila. Amen. Biro mo, no kapatid, ikaw, tao ka lang, nililang ka lang ng Diyos, pero naisip mo yan, gaano pa kaya yung Diyos na napakabuti? Di ba? Gaano pa kaya yung Diyos na hindi niya maisip na yung mga may mga ganyang kapansanan ay hindi niya pwedeng iligtas? Di ba? O, ibig sabihin kapatid, yun ang sagot natin doon. Kung tayong tao na iintindihan natin na hindi makatuwiran na dalhin sila sa impyerno, mas lalo na yung Diyos na gumawa sa atin. Amen po ba? Opo, Pastor. O, yun. Tsaka, Pastor, ganun din po ba sa mga taong hindi narating ng gospel? Halimbawa, nung panahon ng old times or biblical times, syempre may mga tao na rin po sa Asia, sa Europe, sa Africa, na hindi naabot ng gospel. Ganun din po kaya?
Bumaba heaven si din po kaya bumab sila. Oo. mahabang usapin kasi yan, ano, pero ayon sa Biblia, ayon kay Pedro, si Jesus Christ bumaba mula sa ano, nung namatay siya, pumunta siya sa Hades. Nangaral siya roon. Opo. Imposibleng hindi sila datnan ng Opo. gospel doon through Jesus Christ. Kaya wala silang may kakatwiran Hmm. sa judgment day. So ibig sabihin, kapatid, ang Opo. grace ng Diyos, biro mo, no, kung ikaw man ay napunta sa Hades nung panahon ng Old Testament dahil siguro some circumstances, tapos nangaral si Kristo, no, nung namatay siya, so Opo. naging fair pa rin ng Diyos sa kanila. Kaya imposibleng walang sino mang hindi makakarinig ng gospel. Even yung mga taga-bundok sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, sa tingin ko, nananampalataya ko, God Opo. is a God of justice. Ang Diyos ay puno ng hustisya. Kaya hindi pwedeng mangyaring Amen, Pastor. sa buong mundo na merong taong hindi makakapakinig ng gospel ng mga nakaraan at mga nangyayari sa future. Lahat po yan ay fair ang Diyos. Kaya isa sa masasagot ko diyan, kapatid, naging fair ang Diyos sa kanila, bumaba si Kristo sa impyerno eh. Nangaral doon sa loob ng 3 days. So imposibleng nagkulang ang Diyos sa mga taong naligtas o hindi maliligtas noong Old Testament times. Oo, Pastor. Last na po, Pastor, kasi po yung parents ko po, gusto ko po silang ma-save and pinalangin ko na rin po sila sa Panginoon, sa Diyos. Mhm. And ang gagawin ko na lang po ba ay manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, or gagawin ko din po yung part ko bilang Kristiyano na i-share po yung love, true love, para ma-share ko po yung gospel sa kanila. Panampalataya naman yung sinabi ni Apostol Pablo na ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. So ibig sabihin, nais ng Diyos talaga na maligtas ang pamilya mo dahil ikaw ay naligtas. Ngayon, kung tinatanong mo sa akin kung meron kang dapat gawin, case-to-case basis naman po. Kung sila po ay sa tingin mo ay malawak ang pag-iisip, hindi sarado ang kanilang pag-iisip, at Opo. share mo sila ng Word of God, pwede naman po kung ganun, pwede mo i-share sa kanila yung mga video natin, etc. Maraming paraan. Pwede naman po yun. Pero tandaan po natin, ang Diyos pa rin, ang pinaka-final authority. Panampalatayanan po natin yung mga bagay na pag hindi na natin kaya. Halimbawa, hindi mo na kayang share ng ang parents mo, nire-reject nila, doon nakikilos ang Diyos Opo. doon. Doon pa lang. Pero sige, try mo pa rin para sa ganun Amen. magkaroon ka ng peace of mind na at least na-share mo sila ng gospel. Amen, Pastor. Tsaka, Pastor, yung mga nabanggit niyo po sa mga video niyo, last year po yun, naalala ko lang na hindi porke born again ka, ligtas ka. So, sabi mo nun sa video mo nun is may magtataas sa'yo ng kilay na ba yung mga Iglesia ni Cristo or Catholic na, Roman Catholic na maliligtas din. So, possible din po yun, Pastor. Kasi alam mo, kapatid, hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos eh. Ang salitang born again, sa mata lang ho ng tao ho yan. Kasi marami kasing born again sa mata lang ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi naman eh. So anong basehan Opo. natin? Ang basehan natin dito, dapat sa mata ng Diyos, Christian ka. Ang totoong Christian sa mata ng Diyos ay hindi doon sa title na born again, kundi yung sa pagiging pananampalataya mo sa tinapos na gawa ni Kristo. Kasi ang born again po kasi sa mata ng tao, sa mata natin ang description natin dyan ay religion. Opo. Born again ka o religion, o Opo, saan ka Pastor. umaatin? Sa JIL, o tinan mo. Tinan mo tanungin mo yung iba, ano ka, born again? Oo, born again ako. Tapos anong follow-up question nila? Saan ka umaatin? JI. Oo, born again din yun. O tingnan mo, ang description nila sa born again ay grupo. Pero maliwanag sa Biblia na ang totoong born again ay yun na nampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, ito, marami matitisod sa akin dito. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit Katoliko ka, kahit Iglesia ni Kristo ka pa, kahit nasang religion ka pa, Opo. pwede kang ma-born again. So, magitan ng kung nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi ka born again by religion, pero born again ka by heart. Opo. Yun po ang ibig sabihin po ng born again. Kasi ibang description nila sa born again sa kanila, religion, grupo eh. Yun po yung sinasabi ko po sa vlog. Yun lang po, Pastor. Maraming salamat po. Kapatid, Salamat. pag-pray nga kita, ano ka nga, yuko ka nga kapatid, pag-pray kita. Ay, Mga opo. kapatid, samahan niyo ako sa prayer. Panginoon, dalahin ko po ang kapatid ko pong si Aldrin. Ako po, Panginoon, ay nananampalataya, Lord, na by your grace, sa kabila, Panginoon, na meron siyang
status sa kanyang kidney na naayon sa sinasabi ng siyensya, nananampalataya ako, Lord, na aabot siya ng rapture, Panginoon. Nananampalataya ako na mahaba ang kanyang buhay. Kaya, Panginoon, nananampalataya ako sa oras na ito na siya po, Panginoon, ay pinagaling mo na. Pinananampalatayanan po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na magbibigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon, na maglakad, Panginoon, sa mundong ito, Lord, na walang kinakatakutan, na nagtitiwala lamang sa iyo. Lord, siya ay sa iyo, kaya, Panginoon, nananampalataya po ako, Panginoon, na mahaba ang kanyang buhay sa kabila na lahat. Kagaya po ng ginawa mo po, Panginoon, kay Pablo, Lord, na sa kabila ng kanyang sakit, Panginoon, pinahaba mo pa rin ang kanyang buhay. Ganon din po kay Aldrin, Lord. Pinapakita mo lang po sa amin ang mga gantong istorya, Panginoon, para makita po namin na sa kabila, Lord, ng aming mga weaknesses, nandun po, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Amen. Pasensya ka na, Aldrin, Salamat kung po, Pastor. kung hindi ko Opo. nasasagot yung mga chat mo. Alam ko may mga chat ka na hindi ko nasisin ko lang. Pasensya ka na. Opo. Pasensya na. Okay lang po, Pastor. Maraming salamat po. Sige. Salamat po. 9:44 p.m. Patuloy po tayo sa mga tanong. Ito sabi ni John Ray, magsagot din sa mga chat, no? Sabi ni John Ray Barawidan, sabi, Pastor Edwin, nais ko pong itanong, itong G12 system po ba ay tamang katuruan? Kasi po pinipilit nila mag-share ng gospel, saka may reward pag nag-share. Anong reward? Kapatid, tandaan nyo, no, yung mga ganyang tanong na kung sila po ba ay may tamang katuruan. So, ang masasabi ko lang dito, alamin natin yung ano yung tamang katuruan. Tapos, ikumpara natin yung tamang katuruan na to doon sa turo nila. Okay? Kasi ang ayon sa napag-uusapan na natin, na maraming mga verses sa channel na ito, na ang una, dapat ang basehan natin ang kaligtasan ay pananampalataya sa kanyang ginawa, hindi sa atin. Tayo naligtas, niregaluhan lang, kinahabagan lang, lalo tayong mga hentil, naligtas tayo forever. Ito ay kung nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Okay? Ang pinaka-sima dito, yung taong nanampalataya kay Kristo, ligtas na forever. Yun ang usapan. Pero kung ang turo ng simbahan nyo, ang nagtuturo na nawawala ang kaligtasan ay meron pang idadagdag, kulang pa yung ginawa ni Kristo, dapat mo pandagdagan pa, yan po ay other gospel. May warning si Pablo ho dyan Sabi sa Galatians chapter 1, verse 6, parusahan nawa ng Diyos ang sino man na maging kami o isang anghel na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin sa inyo. Kung titingnan nyo sa English, sa Good News, pareho din naman to ng TPB, no? But even if we are an angel from heaven, kung may mangaral man daw, no, kahit si Pablo, sino ka pa, kahit anghel ka pa, no, na nangangaral sa inyo ng gospel na different sa gospel na pinapangaral ni Pablo, may he be condemned to hell. Ito nga masakit no? Impyerno talaga. Kung titingnan natin yan sa Greek, ay anathema, a curse, sinumpa, banned. Pag sinumpa, tinanggal ka sa pagiging Kristiyano, hindi ka na Kristiyano, saan ka mapupunta? You will go to hell. Halimbawa, gaya niya, no, mag-share ng gospel, saka may reward sa pag nag-share, wala naman nung ganyan tinuturo ang gospel Ang pag-share po ng gospel ay hindi po yan sapilitan. Parang pag-iikapo din niya, parang pagbibigay sa Panginoon din yan walang sapilitan. Lahat ng ministry natin ay walang sapilitan. Actually, bunga po yan. Pero wala po yung kaakibat na parusa kapag hindi mo nagawa. No? Hindi mo ganun. Kaya kayo na lang maghusga kung tama ba sila. Basta, pag alam nyo ang tamang gospel, madali nang ikumpara ang ibang mga nagtuturo kung nasa tamang gospel ba sila o hindi. Okay? So, yun lamang po ang masasagot po natin doon. Sige, babae naman, si Marlene G. Marlene G, pwede ka na po magtanong. Ay, hello po. Ay, nagulat ako. Sige po. Ano po yun? ayun nga. Ayun. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa'yo kahit ito'y virtual,
Opo. Kasi maraming nabubuksan na katotohanan sa akin. Ako'y Kristiyana noon pa. Kaya lang nga, yun nga yung usapang perverted. Mhm. Malaking naitulong sa spiritual life ko. Mhm. Yung naririnig kong katuruan mula sa inyo. Mhm. Nagsusubaybay po ako lagi sa inyo tsaka kay Bishop Amy din. Opo. Talagang napagkukumpara ko, ay salamat sa banal na espiritu dahil yung aking kaisipan, pati yung aking, alam mo, mababaw yung yung naluluha ako kasi ang laking pasalamat ko dahil isa ako sa napili ng Panginoon Mhm. ng banal na espiritu na para maunawaan ang tunay na salita. Kasi sa tagal kong Kristiyano, yung mga naririnig kong katuruan, Mhm. alam ko galing ka rin dun dahil narinig ko rin yung patotoo mo. So Mhm. pare-pareho tayo, no? Mhm. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoong Yesus, sa banal na espiritu na kumikilos sa akin para maunawaan ko ang salita niya. Ngayon, eto, tinatry kong i-share Mhm. sa kapatiran. Natutuklasan ko nga yung katuroang perverted sa kanila Mhm. na nasasaktan ako pagka sinasabihan ako ng mag-iingat ka sa mga pinapanood mo, pinapakinggan. Kasi Mhm. ililigaw ka niyan. Mhm. Pero naiintindihan ko sa sarili ko na hindi ako ligaw. Ito yung talagang tamang ibinibigay sa akin ng Panginoon na ibig ko lang na i-share sa kanila. Tinatry kong i-share yung mga video mo, video ni Bishop Emmy, Mhm. na sinasamahan ko ng dalangin na Mhm. banal na espiritu, kumilos po kayo sa kanila katulad ng pagkilos niyo sa akin para mabuksan ang kaisipan nila sa tunay na katotohanan. Amen. Pero hanggang ngayon, actually kahapon lang, nabuksan na naman yung topic, so sumingit ako doon. Talagang hindi sila naniniwala sa OSAS. Mhm. Mhm. Tinatry kong ipaliwanag sa kanila. Sabi ko, pinapakinggan niyo ba yung video yung sinesend ko sa inyo? Pero mukhang hindi. Mhm. Natatandaan ko yung turo ni Bishop Emmy. Mhm. Huwag mong ipilit. Kung naumpisahan mo na pangalawahan mo, Mhm. talagang sarado ang isipan nila. Mhm. Sabi ko naman sa kanila, itry niyong mag-open-minded. Buksan niyo. Nandiyan naman ng Bible. Isinishare, pinapaliwanag. Totoo nga yung sinasabi mo na, bakit hindi nila maintindihan? Naandoon naman. Mhm. Katulad niyan, tinanong ko nung minsan yung pastor namin, yung tungkol dun sa OSAS. Ang sagot sa akin ay depende. Kaya doon pa lang, naku po, sabi ko, hanggang sa dumating kami sa ayokong makipagtalo, pero nandoon sa puso ko na ipaintindi ba. Imaginein mo, pastor na yun. Pero ang sagot niya ay depende. So meaning, sabi ko sa kanya, so meaning nawawala ang kaligtasan sa inyo pagka nagkasala, nawawala. Mhm. Siguro baka hindi lang maayos yung bang pagkaka-explain ko kasi nakakaramdam na ako ng yung parang nasasaktan ako dun sa sinasagot nila na Mhm. pagkukumpara ko tuloy na ano ba tong mga ito, pastor ng napakatagal pero bakit ganun nawawala ang kaligtasan? Mhm. Ngayon may tanong ako. Opo. Pasensya na Okay lang po, okay lang po.
meron ding isa pa, meron siyang tanong kasi nga pinagpipilitan na yung kaligtasan nawawala. Yung Matthew 24:24, ang sabi ko kasi sa kanya doon, hindi yan para sa atin. Yan yung mangyayari pa lang. Kasi napakinggan ko nga yung ano mo, yung katapusan ng mundo. So naiintindihan ko naman na yun. Kaya lang siya, bakit daw yung mga, even the elect people, parang ganun, nawawala yung kaligtasan pa rin. Yung pagka bumabalik sa dati nang nakatanggap, naging born again, tapos bumabalik sa dating yung paggawa ng kasalanan. Kaya yun, hindi daw maliligtas. Kaya nawawala daw ang kasalanan. Kasi sabi ko, ang Matthew 24, yan yung mangyayari pa lang, hindi yan para sa atin kasi in-explain ko nga yung dispensation of, yung sa, di ba yan sa tribulation na yan? Yan yung faith and works na yan plus works na yan, di ba? Tayo kako, church age. Sabi niya, di pa nasa last days na tayo, kaya ganyan din yan. Na pagka nagkasala ka at hindi ka nagrepent, kaya sa kanila talagang nawawala ang kaligtasan. Nauuwi sa kasi parang nanggigigil na ako, hindi ko malam kung paano. Alam mo yun, alam kong dumating ka rin sa ganyan. Kaya sabi ko, naku po Panginoon, kayo na po ang bahala. Kaya yun ang tanong ko, nga iyang Matthew 24:24? Opo. Kasi ang sinasabi niya, tayo ngayon, even though sa church age, nasa last days, di ba? Pagka nagkakasala, at born again nga at bumalik sa paggawa ng kasalanan, yung ganun ba, talagang iligtas ba ako? Sabi ko, iba kasing dispensation kumbaga, so kayo na nga po ang mag-explain dyan. Opo. Salamat po. Alam mo, naintindihan ko naman po kayo kasi ganyan din po ako dati. Ngayon din naman Kaya nga lang, minsan naiinis din ako minsan kapag may mga ganyan. Oo, hindi nga. Kasi kaya tayo naiinis, hindi dahil sa nasasapawan yung ego natin, kundi kaya tayo naiinis kasi mahal natin yung taong pinagsasalitaan natin. Correct. Gusto natin silang maligtas. At gusto natin silang maalis dyan sa mga false gospel na yan. Kaya nga lang talaga, wala ko tayong magagawa, wala ko na tayong control po dyan Ang kasya naman ma-stress tayo, ipagpasa Diyos na lang po natin. Pero kung tatanungin nyo ako kung tungkol sa Mateo 24, alam naman natin na itong Mateo 24, kung babasahin natin to, nasa panahon na ito ng tribulation age. Bakit ko nasabi? Kasi, ang sinabi rito ni Kristo, yung narito yung Antikristo, narito ang Kristo, naroon siya, okay maniniwala. Sapagkat lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at huwad ng mga propeta, magpapakita silang kamangha-mangha. Mangyayari ito sa tribulation age. At saka si Jesus Christ, sa mga oras na ito, ay hindi pa napapako sa krus. He still live under the law. Kaya ang mga kausap niya dito ay mga Hudyo. O Mateo, Hudyo, mga kausap niya rito So sila, ang kausap dito, ibig sabihin, sa panahon na ito, mangyayari, na ang sa kanila ay magkakaroon nga ng birth pains Oo, di ba? Mateo 24. Sabi ni Jesus, nakaupo sa bundok, habang siya nakaupo, palim siyang tinanong agad, kailan po ba mangyayari sinasabi niyo? Ano ho ba ang palatandaan? Magiging palatandaan ng inyong puling pagparito at katapusan ng mundo? Yun daw yung sign. O anong petsa to ng panahon na to? Tinatanong siya ng mga alagad, 33 AD o 32 o 33 AD. Nasa panahon pa tayo hindi pa nagsisimula ang church age. Sabi rito sa bagot sa Jesus, mag-ingat kayo, huwag maligaw ni naman. Marami sa pangalan ko nagpapanggap na sila ay Kristo at sila ay maliligaw. Pag sinabi magpapanggap na sila ang Kristo, marami silang ililigaw. Antikristo ang tinutukoy dito na sinasabi sa Revelation na halimaw. So ibig sabihin, tanong ba kung ito'y sa panahon natin ngayon, bakit meron na bang Antikristo ngayon? Wala pa naman na.
Haka-haka lang natin yung kay Donald Trump eh. Pero anong tanong, may antikristo na ba ngayon? Wala pa. 'Di ba? So, ibig sabihin, mangyayari to sa panahon na nandiyan ang antikristo, eh wala pa naman eh. Oh. Tsaka pangatlo, ang Mateo 24, alam naman natin ito, ay by its context, sa pag-usapan na natin ito sa katapusan ng mundo series, na ito ay during tribulation age. Yes. Yun nga yung sinasabi ko. Pero wala tayong magagawa dyan, kapatid, kasi nga, hindi talaga nila maiintindihan yan eh. Kaya napakahalaga ho talaga na masimulan sila sa tamang gospel. Ngayon, kung gano'n nangyayari, maganda kapatid na mabuhay ka ng payapa, hayaan mo na lang sila. Minsan nga na-stress na. Oo. Alam niyo, tayo kasi mga full grace, wala tayong laban sa mga yan, talo tayo sa debate dyan eh. Tayo kasi, mahabang paliwanagan yun sa atin, sa kanila, isang short na salita lang, pwede silang paniwalaan kagad. Yun ang problema sa mga false gospel. Short studies. Tayo kasi pinag-iisipan natin, pinag-aaralan natin kung ano yung totoo, inaalam natin yung totoo. Sa kanila, kung sila may maisip lang, madampot lang na verse, yun na. Kaya ang pangyayari diyan, kapatid, pagpasa Diyos mo lang siguro. Oo nga. Follow-up question. Pasensya na po sa iba, sasamantalahin ko na ito. Yung kasalukuyan, yung ngayon nga, dahil yung tanong niya paano daw yung mga nagba-backslider. Napanood ko rin yan yung backslider hindi ko lang talaga ma-explain na mabuti dahil nga napupunta sa debate. Yung panahon ngayon na nakakilala na, tapos nag-backslider, yung nadadaya pa rin sila, kumbaga nadideceive pa rin sila na kahit na sila born again. Pagdating daw ng ligtas daw ba? Kaya nga sabi ko, nawawala nga ang kaligtasan sa inyo kasi ipinipilit mo Sa yan ang nasa Hebrew ho yan na alam nyo, ang Book of Hebrew, kanino nakasulat to? Sa mga Hudyo. Ang sinasabi nila dito, yung pagtalikod na dati silang nananampalataya kay Kristo, tapos bumalik sila sa Judaism. Hindi naman tayong kausap dito Tsaka yung pagtalikod dito ay hindi ho pagtalikod, kundi talagang apostasy na mga sabi sa Greek. For possible for those who are enlightened, at niliwanagan, and tasted the heavenly gift, and have tasted the heavenly gift, and he has tested the power of to come. If they shall fall away, anong totoong sinabi? Para pipto, apostasize hindi backslider yan. Iba ang backslider. Ang backslider, hindi ka lang umaatin ng church, hindi ka lang nagbabasa ng Bible. Sa mata nila, backslider ka na. Wala akong ganun. Ang meron po, apostasy. Ang apostasy, fall away. Tinanggihan mo si Kristo. At ang apostasy na to, pa sa mga unbeliever lang to. Hindi mo tinanggap si Kristo, you reject Christ. Dito, hindi naman believer ang pinag-uusapan dito mga unbeliever na Hudyo to. Pangatlo, mga Hudyo to We should divide the scripture. Ang kausap dito, mga Hudyo. Nag-fall away sila mula sa pananampalataya kay Kristo bilang kanilang hari, tinalikuran nila, bumalik sila ng Judaism. Kaya meron sa kanila, ang ginamit na word sa kanila is apostasy. Apostatize, fall away, umalis. Tsaka pangatlo, wala akong backslider. Kasi ang tunay na pag sinabing Christian, kasi ganito kwento nila, Christian daw nag-backslide. Paano naging Christian yun? Nag-backslide. Anong pagkakaiba nun? Wala akong backslider, wala akong Christian. Pangatlo, saan sa Bible ang backsliding? Nasaan sa Bible? Pakita nila. Walang ganon. Sila lang, human lang po yan, invento lang po yan ng mga Kristiyanong mga Pentecostal na porke nawawala lang sa church, hindi umaatin, ang tawag nila, backslider na. Naglalakad daw ng pabaliktad. Sila lang may term niyan, wala sa Bible niyan. Tsaka, paano ka makakakita ng nakakilala sa Panginoon, tapos nag-backslide, bumalik uli? Paano nangyari yun? Yun nga, yun nga yung in-explain. Kung nakakilala sila, walang nagba-backslide, walang taong nakakilala sa Panginoon ng umaalis. Ang tunay na Kristiyano hindi umaalis, walang ganoon.
Kapag umaalis, ibig sabihin sa mata lang ng tao umaalis po yun. Sa religion lang umaalis. Wala hong ganun. Kasi pag nakay Kristo ka na, wala nang bawian yun, hindi ka na maaalis doon. And hindi mo na rin maiisipang umalis kasi naranasan mo na maayos ang buhay mo pag nakay Kristo ka. Yun po ang totoong born again. O kaya wala, imagination lang po nila yung backslider na yan. Wala po sa Bible, imagination lang po yan. Actually, pinadala ko din yung backslider na video mo eh. Hindi ko lang talaga alam kung pinapanood niyo, pinapakinggan. Kaya sabi ko nga, ikaw na nga ang bahala, Panginoon. Ikaw nang bahalang magbukas ng isipan at puso nila. Naiintindihan ko po kayo kasi kaya po kayo ganyan kasi nga, syempre, mahal niyo yung mga taong yun. Maaring pagmamahal po yan. Kaya nga lang kasi, meron talagang bagay na hanggang doon lang po talaga tayo eh. So remember, tayo'y nabubuhay po sa biyaya. Pag sinabing biyaya, ang Diyos ang kikilos, hindi po tayo. Yes. Ganun talaga. We share the gospel, we share them. If they reject, huwag tayo ma-upset. If they accepted it, matuwa tayo. Pero pag yung ipipilit natin yung sa kanila, may stress lang po tayo kasi trabaho po kasi ng Diyos na na mabuhay na ang tao, hindi tayo. Wala ho tayong control po talaga ho dyan. Kaya ipagpasa Diyos na lang mga kapatid, no? Tapos kumain po kayo sa soler. Libre niyo yung mga kain nyo na lang po yan. Sana nga makauwi rin. Tagal ko na rin dito. Lala ko lang kayo sa Pilipinas. Oo, nasa Ohio, Cleveland ako. Oo. Kaya ang oras dito, 9 a.m. Diyan, 10. 10 o'clock po. Oo. 12 hours. 12 hours ang pagitan natin. May isa pa ako. Patapos na ba tayo? 10 o'clock po, 10 o'clock. Di tapos na. Sa susunod na nga lang, sige. Pasensya na doon sa iba. Maraming salamat. Okay lang po, kapatid. Okay lang po. May biyaya po ang Diyos sa atin. Salamat po. Salamat. Okay. Okay, so 10:06 p.m. Alam ko naman sa Diyos kahit na anong oras pwede tayo. Kaya nga lang, ang inaalala ko kayo, may mga matutulog na iba rito. At salamat po sa 2 oras na binigay niyo po sa atin. Yun, maraming salamat sa mga follower ko dito sa The Bride of Christ TV. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala niyo po sa amin dito sa The Bride of Christ. At tandaan niyo po, yung mga ginagawa niyo po sa akin ay hindi niyo po yan ginagawa lang sa akin. Sa Panginoon niyo rin po ginagawa yan. Kasi po, tayo po ay iisang katawan. At tayo po dapat ay magtutulungan, magsama-sama at mag-unawan. Wag po tayo mag-aaway mga kapatid. Maraming salamat po. See you next week po. Glory to God. God bless us all. Thank you po. Salamat. Amen. Salamat. Hello. Sa lahat. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor. Charito, Pastor. Bye-bye. Pastor. Okay, maraming salamat po. See you next week po. Mahal na mahal ko po kayo. Salamat po.